tapat talaga ng utak ng mga Pinoy. Ano? Anyway, mga kababayan, so at this point, may kasama po tayo from one journalist to another. Isa pong manunulat. No? So, siya po isang journalist, public relations specialist, linguist, confidential agent, at person na gifted with ESP rin. A Golden Awardee and named as the most remarkable journalist in the Philippines by the Second Philippines Finest Business Awards and Outstanding Achievers, Sir Rogelio Constantino Medina. Sir Rogelio, magandang umaga po sa inyo at welcome dito sa Sur TV Philippines. Magandang umaga po. Okay. Maaari niyo po bang ikwento sa amin, paano po kayo napunta sa broadcast industry? Kayo po ba nung college talagang journalism ang inyong inaral or mass communication or college na subject na related dito? Actually, gusto ko po talagang writing from the very beginning. Mm-hmm. Kaya lang ayaw po ng magulang ko. Mm-hmm. So, sinunod ko sila sa economics. Okay. Kasi yung doon, but kuha pa rin ako ng communication arts. Mm-hmm. So, actually, economics accounting ako. So, but I dropped accounting and then I pursued economics at communication arts. Mm-hmm. Okay. So, kailan po kayo nagkaroon ng chance na makapasok sa media industry? 1984. Nagkaroon po ng opportunity dahil i-project kami sa print production nun. Mm-hmm. And hindi natuloy yung publication under Kikats Guerrero. So what I did, sinamit ko sa Evening Post kay Karima Polot Tantovera. And it's about Golden Acres. Mm-hmm. Yung mga tahanan sa mga matatanda. So I was surprised. Nagulat na lang ako. Siguro 3 days or 2 days na lathala na doon na nagsimula sa Evening Post. Okay. So, naging passion mo yung writing. Pero, growing up or nung nag-aaral ka pa lang, ano talaga yung mga gusto mong isulat na mga storya? Sinimulan ko sa Golden Acres kaya karamihan ng mga sinusulat ko tungkol sa mga institutions. Sa mga may kapansanan, mga may cancer, mga bata may cancer. So, sa puro mga institutions, human interest stories. Okay. Well, kasi sa kaalaman po ng lahat, pag sinabi kasing mass communication, journalism, or broadcast industry, hindi lahat yan katulad namin na reporter na nasa TV, nagiging news anchor, nagiging TV host. Yung iba gusto gawin maging director, maging sound technician, maging manunulat, maging producer. So, in your case, talagang writing ang gusto niyo po? Yes. Actually, nasa lahi po namin ng manulat. Yung sa comics naman, yung uncle ko, ibinigyan niya sa ako paano sumulat sa comics. So, it's about, siya po si Jim Fernandez, yung nag-create po ng Zuma. Oh, opo, yun. Baka yung mga kabataan ngayon, hindi nakilala si Zuma. Saka yung illustrator ng Dana ng Miles Ravel, illustrator siya. So sabi niya sa ako, baka gusto mo magsulat sa comics. Sabi ko, mas gusto ko sa dyaryo. Mas gusto ko maging manunulat sa, kailan mo all human interest stories. So, 1984 ka nagsimula? 1984. Okay, and then? Estudyante pa lang po ako. Estudyante ka pa lang? Graduate na pa ako. Graduate. Okay. So ngayon, nakapagsimula ka na, ano-ano pong mga pahayagan yung inyong pinagsulatan? Evening Post, and then no 1986, Midweek Magazine, Midweek Magazine, then napunta na ba ako sa
Actually, magkasama pa dati is Philippine Star sa kaya Philippine Daily Inquirer. So, Inquirer sa Philippines. Actually, freelance ako. So, almost all publications na isulatan ko na Manila Bulletin, Philippine Panorama, Business World, hanggang sa nakapagsulat ako sa ibang bansa. Okay. Okay. Sa pagpunta mo sa ibang bansa, nakapagsulat ka doon, ano yung naging journey? Paano ito nangyari? Na-base po ako sa Japan. Nagkapagsulat po ako sa Japan Times. Is the largest English newspaper in Japan. Tapos nagsulat din po ako sa Hong Kong, yung Far East Economic Review. Wala na po siya pero prestigious publication po sa Asia. And then Gulf News sa UAE is the largest English newspaper in the United Arab Emirates. Pinapakita natin sa monitor yung iba yung mga naisulat. Ano? Pero ngayon, more on showbiz, yes. No? At fashion show, sa limelight, yung inyong mga isinusulat. Ano? So, ano po bang kaibahan nito? Actually, nag-start ako sa sports. Kasi sports kagad, sports muna ako sa school muna. And then pasok pag sabi na pag nagsulat ka doon sa sports, kasi masyadong colorful language sa sports. So, you can write in other fields. So, tama nga yung sinabi ng editor namin. So, yun, pero doon, ang dami ko naman, page 1 story, sports, news, ano pa ba yung investigative report. Okay. May question ako, no? Ito, sa journalistic point of view. Sensationalism. Kailangan ba talaga na isulat mo ng may kulay ang isang storya para pansinin? Remember, negosyo po ito. Kailangan bilhin yung dyaryo na meron kang sinulat. Ano? And to catch the attention of the readers, kailangan mo lagyan ng isang magandang title, medyo controversial. Paano po ba yun? Para maunawaan ng mga wala sa industry natin. Iba kasi pag sa showbiz, ganyan yan. Pagdating sa showbiz, sa show business, kailangan may pagka-controversial. Kaya lang, nakagisnan ko na kasi na more on human interest talaga sinusulat ko. So, hindi ko pa rin ginagawa. Kahit ano. Kasi may purpose naman pa talaga kung bakit ako naging writer. Kasi may regular job. Nagsimula po yun sa Golden Acres. In-interview ko yung matanda. Sa kanya po, yung pagkabigay sa akin ni Karima, ibinigay ko rin sa matanda yung sweldo ko. So, kaya mga pinipreach ko, puro mga institutions. Ini-interview ko yung mga tao ron, pero binibigay ko sa kanila yung talent fee ko. Ever since. Ngayon, sa mga estudyante dyan, no, ng mass communication, ng journalism, broadcom o broadcast communication, na gustong someday gayahin ka, maging writer din. Ano? Anong maipapayo mo sa kanila? May ipapayo ko lang kung gusto nyo. Actually, ang kaibahan dito sa Pilipinas, sa abroad, sa abroad kasi, regardless kung sino ka, kung sikat ka o hindi ka sikat, may guidelines na binibigay. So everyone has an opportunity. Dito wala talaga. Akala may connection. Pero sa abroad, wala akong kakilala sa Japan. Wala rin. But pag sinunod mo yung story, yung guidelines like in the US, makakapasok ka. So number one, marami na makikita sa Google ngayon.
can check sa google.com how to contribute yung pitch. Nagsisimula mo na sa pitch, parang story concept. Na, tapos may guidelines sa binibigay yung mga foreign publications, especially sa United States. So, doon pala, pag sinunod mo yan, let's ngayon, ma-attend ako ng mga science journalism forum, yung mga science articles. Sa ibang bansa, mahalaga ang science. But dito sa Pilipinas, hindi pa masyadong inaano. Ang mahalaga dito yung chismis. Yes, so actually, na-train ako sa abroad sa science journalism. Kailan dito, naging showbiz. So ngayon, kailangan, pero kung gusto mo sa abroad, madali lang kung sa United States, alamin niyo sa google.com kung ano mga publications na they will accept contributors, yung pitch guideline mo na. Pero dito sa Pilipinas, kung gusto mo makapasok sa mainstream, you have to be connected. Yes. Number one yan. It's hard to say. Kasi natutunan ko nakita ko the difference between sa ibang bansa at saka sa Philippines. So when I came home, at saka yung kultura kasi sa ibang bansa is iba kasi, broad-minded ang mga tao sa other countries. Pati yung lifestyle nila. So kailan dito, saka mabilis sila kumilos, mabilis kumilos talaga ang mga tao. Kaya when I came back, nasanay ako maging mabilis, kailan bumabagal na ulit habang sa tumatagal. Nakakasanayan mo na yung galawan dito sa Pilipinas. Okay. So, how to be a good writer po ba? Of course, marami tayong mga estudyante dyan na nanonood na yes, kung yan ang gustong i-pursue, ano yung dapat mong pag-aralan? Kasi of course, yung mga natututunan sa school, hindi naman lahat kompleto yan eh. Iba yung on the ground. Ito na yung kagaya natin practitioner. Maisasabi natin, dito ka mag-focus. So, to be a good writer someday, for example, may estudyante tayo dito, no? Ano yung kanilang dapat pag-aralan? Number one, siyempre, you have to ask guidance from the Lord before doing anything. And kung news reporter ka, kailangan balance eh. Kailangan both sides. Kung feature article, the same thing. Page yung naging opinionated na, but you have to make research, in-depth research. Hindi basta-basta mag-uusga. So, saka, number one, yung may tinatawag tayong mga fake news. So, kailangan matuto ka ma-discern which is truth and which is false. Yun ang ano, kahit sa ibang bansa, merong misinformation and disinformation din. Yes. Well nung at first, lahat tayo bago sa technology na to, no? Akala natin pag yan na yung balita, yan na yun eh. Unlike before nung time natin, kasi dyaryo lang talaga eh. Kung ano yung sinabi sa mga television nun, yun na yun. Ngayon kasi, may control na ang tao. Pwedeng i-edit out yan, may deepfake na tayo na tinatawag. Ang daming mga pwedeng gawin para balikuin yung isang story. Yes. Okay. So, ngayon, dapat maalam tayo sa mga credible websites na pupuntahan natin. Saka yung social media ngayon. Minsan nagagalit ka na, hindi naman pala totoo yung nabasa mo, di ba? Yes. So, eto, as a writer sa showbiz, nagkaroon ka na ba ng problema na nahabla ka for libel? Very careful yung mga editor dyan. Sinasabi sa amin, so let's say, pag columnist ka kasi may kalayaan, you have freedom to write anything. But kailangan may kaakabat na responsibilidad. So be careful pagdating sa mga libel cases. Yung mga libel is
especially sa, meron na tayong even sa social media, may, di ba? May, you can also be sued by posting. So, kailangan maging mapanuri. Mhm. Yun ang ano ko yun. Kailangan maging mapanuri tayo. Meron ka na bang sinulat na medyo kinabahan ka na baka mademanda ako dito? Wala namang kailan may karanasan ako sa isang sikat na dyaryo na ito lang experience ko lang to, gusto ko lang i-share although past na ito, pero I submitted a photo, litrato lang kasi nung hindi pa litrato lang, but sa lifestyle section ang lumabas. I do not want to mention the Go ahead. Sige lang po. Newspaper. It's a party sa lifestyle section. Nilabas ko yun. But when an issue came out, I was surprised. Nakita ko yung sarili ko sa television. I was a member of ano ba yun? Yung association sa mga foreign correspondents. I was and then I saw my name not as a writer but as a photo. Yung photo kasi photo by So yung aking litrato, photo by, yung naging headline sa newspaper. And without asking me first. So a controversial issue na yun. So, ilan na nakita ko difference dito sa country, sa Philippines talaga. Kailangan you must inform. Unlike abroad, i-inform ka talaga. Pero sumikat ako bilang photojournalist bigla. Because naging page 1 At saka it was a controversial issue kasi. Well, how fulfilling sa atin as a journalist, no? Na yung iyong sinulat o yung story mo for the day or for the week or for this month magkaroon ng recognition or maraming nagbasa nung story mong yun. If it is positive. If it is positive. Okay. Pero fulfilling siya pag positive. Pero ilan na wala kasi ako susulat na I do not write intriguing articles or for the first time in my whole life na-intriga ako dahil sa litrato, hindi sa sinulat ko. Bigla ako naging photojournalist. Things happen sa ganitong industry po, di ba? Minsan nga, nagiging may kilala akong congressman na ngayon, naging journalist, naging kidnap for ransom yung tawag dito, hostage negotiator Sige, IRB Tulfo, di ba? Habang nagko-cover, naging negotiator siya nung kidnapper. So, marami nangyayari sa industry po natin. So, nag-i-evolve po tayo. Because of social media, meron na tayo ngayon na multimedia. Meron ng radio, may podcast, meron ng TV, may magazine. So, nag-i-evolve na. Paano tayo na galing pa tayo sa ilang decades of iba yung tinuturo sa atin, paano tayo makaka-adjust sa ganitong situation? Ako medyo nahirapan kasi nasanay ako sa typewriter Oo, tama. Nag-adjust ako talaga. Actually, natatago ko pa ngayon. Kailan to the changing times, kailangan mag-adjust tayo. One thing is certain, change. Especially sa
the importance of technology right now. Well, tama kayo dyan. Ano? Kasi nung college kami, sa mga magulang dyan na nagpapaaral ng college, huwag kayong pumayag na hindi magkaroon ng typing class yung inyong mga anak. Napaka-helpful po nito. I remember nung kurso ko dati, meron kaming typing 1 at typing 2. Yung hindi ka na tumitingin sa keyboards, tumitingin ka na lang sa kinokopya mo. Or kung ano yung iniisip mo. So makakabisado po nila yan. Katulad yun, pag nag-computer ako, katulad mo rin, hindi na kami nakatingin. So natututunan po yan, napapractice po yan. Okay, ngayon, so meron po ba kayong mga recent na mga ginawa or inilathala? Right. Sa ngayon po, columnist po ako sa Asian Journal, sa Estados Unidos. Every Saturday lumalabas yung column ko sa Asian Journal Los Angeles. Tapos sa New York and New Jersey tuwing Webes. Tapos Biyernes tuwing sa Las Vegas at saka sa San Diego tuwing Biyernes. Alright. Galing ano? Nasa Pilipinas pero nagsusulat sa United States. Oo, sa United States. So, marami pong ganyan ngayon. No? Ina-outsource. Technology. Ina-outsource na rin nila yung mga trabaho po natin. No? Kaya nagagalit yung mga Amerikano eh. Nakikita, minsan foreigner ang pangalan yung pala Pilipino nandito sa Pilipinas na gumagawa ng storya. Hindi nakagandahan ng technology kaya nakabuti rin. Nakakabuti rin. Nadagdagan yung trabaho natin. Okay, baka may mensahe po kayo sa La Visual Corporation. Sila Ma'am Lalaine Geronimo. Nanonood po ngayon. Maraming salamat po sa La Visual. And then, lapit na pala yung yung awards na. Ito na. Yeah, kailan po ito? Magkikita-kita tayo doon. Maring pakipromote na rin po. Yung Philippine Finest, second Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers September 8. And sa Disyembre 8 din, meron Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Alright. Congratulations po sa lahat ng mabibigyan ng pagkilala. No? Kasama na rin po si ating kasama, si Sir Rogelio Constantino Medina as awardee, Most Remarkable Journalist in the Philippines para sa Second Philippines Finest Business Awards and Outstanding Achievers. Again, maraming salamat sa La Visual Corporation at sa Servicio Channel, Sir Nero Miro. Saka kay Ma'am Lalaine. Ma'am Lalaine, yeah. Okay, so nakita ko, sunod yung mga interviews mo rin sa radio, ngayon dito sa Sword TV. So, ano ba yung mga future plans mo with regards sa yung expertise sa pagsusulat? Tuloy-tuloy pa rin ang pagsusulat ko. Kaya lang, by first semester, baka bumalik ako sa pagtuturo. Professor din kasi ako. Okay, sa pagtuturo ng writing. Talagang dami ko na rin tinuruan. Kaya lang, ang nagtuturo ako sa business. Sa economics. College of Business Administration. Okay. Because of economics kasi yung yung college. Ako wala man akong passion magturo kasi ang patience ko napakaikli. Kaya nga po ang programa natin kamay na bakal eh. Ang ginagawa ko na lang to share with the young people, tumatanggap ako kapag meron talk. Yung mga seminar, so for 30 or 1 hour, nagsasalita ako, may advices, kung ano yung nangyari sa akin dito sa industry na to. No? So somehow, I hope na sa katulad mo, marami pang sumunod. Okay, napag-usapan natin yung technology ngayon. Wala ka bang planong gumawa ng webpage mo, yung sarili mong site, para yung mga sinulat mo habang buhay nandun na nakalathala?
Yung ngayon, ano ko medyo hindi pa ako, yung lang, doon lang. Kailangan mo mag-hire ng IT, Yeah. no, para ilagay sa ano, para ah, darating yung mga panahon na wala na tayo sa mundong to, nandiyan pa rin yung mga tinrabaho natin. And then, but I was able to preserve the tapes, yung mga tapes. Kailan, iba na rin, bago na rin. Well, hindi, na-convert yan sa digital. So, sayang yun eh, kasi tinrabaho mo yun for sa mga, so many decades. Sa mga celebrities, mga politicians. So. Baka po meron ko yung gustong batiin at sabihin sa ating mga kababayan. I have to. Binabati ko si Ma'am Marlene ng La Visual Corporation, saka si Sir Nero Marcelo ng Service Channel. And then, regards to Lay Maniego. Si Lay Maniego, nanonood po kanina. Kakanta yan, for sure, sa ating awards night. Ma'am Edith Lopez from Canada. Good evening, magandang umaga po sa inyo. Umaga pa po dito. I think gabi na po sa inyo. Pwede ako bumati. Anong oras? Go ahead po. Go ahead. Binabati ko yung immediate family ko sa Fairfield, California. Oy, saan po sa California? Nandun ang parents ko. Fairfield, California. Binabati ko rin yung parents ko nasa San Mateo, California. Salamat. Maraming salamat and I hope to see you soon sa ating mga susunod pang mga events na pagsasamahan. Pati ko lamang bago po tayo magpaalam, si Miss Gina Agustin, Brian Heneta, see you later. Edith Lopez, ma'am, Dr. Edith, maraming salamat po. Arlene Velasco, La Visual Corporation, Miss Lalaine Geronimo, good morning. Angelina Tabuena, Ginny Asis, maraming salamat. Okay, maraming salamat po sa umantabay. God bless po sa bawat Pilipino sa man kayo sa mundo. Maraming salamat din po kay Sir Dick Villanueva. Hindi na ata umabot yung report ni Sir Dick. Tama ba, Sir Johnny? Wala siya, Anyway, hopefully next week. At syempre, yung mga taga Hong Kong, mga kababayan natin sa Winners Life, at si Iron Rock, meron daw i-report next Friday, DJAC. Yung kababayan natin na nagkaroon ng cancer na nasa Hong Kong, nagtatrabaho ngayon. And hopefully, mas maging okay yung kanyang kalagayan at masusuportahan ng ating gobyerno yung mga pinagdadaanan ng ating mga kababayan na naghahanap buhay sa ibang bansa. Maraming salamat po. Pagpalain ng Panginoon ang ating bayang Pilipinas. Pagpalain ng Panginoon ang bawat Pilipino. Happy weekend po. Audrey Guruseta, ito po ang KNB News, Sword TV Philippines.